Ano ba ibig sabihin nito? No? Ng palasyo, Amy, hindi mo alam ang iyong ginagawa? Tama po ba ako, mga kababayan? Daming nilabag na batas ni Sara. Oh, sabi ni Roberto Diangco. Pambansang nanay present. Shoutout sa iyo. Oh. Kasi pagkakaintindi ko ho dito, ang sabi ng palasyo, mga kababayan, is parang hindi mo alam yung iyong ginagawa. No? Ako ho, naniniwala ho ako. Alam na alam ni Manang Amy yan. Ano? Alam na alam ni Manang Amy na talagang etong hearing na to, walang mangyayari dito. Etong hearing na to, hindi na mapapabalik ang dating Pangulo. Alam ni Manang Amy yan. Kaya lang, ang nakikita ko talagang focus ni Manang Amy dito, mga kababayan, is yung edi yung pamamangka nga po sa dalawang ilog, yung gusto niyang makuha ang boto ng mga DDS. Yun lang naman ho yan, mga kababayan. At hindi lang po sa kampo natin, at hindi lang po sa mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos at sa government supporter, ang kita ito at halata ito. Mga bossing. No? Ultimo ho, mga kababayan, doon sa kampo ng mga DDS, ayaw din po kay Manang Amy. At ito pong hearing niyang ginagawa, sabi nga nila, wala yan. Lokohin mo, lelang mong panot. Oh. At kahit po, mga kababayan, na ipagpatuloy nito ni Manang Amy, tapos narinig pa ni Manang Amy na a-attend sa hearing si BP Sara, lalong magpapasikat ho yan. Ano? Kasi kailangan niyang patunayan na totoo akong kaibigan at hindi ako mangga o hindi ako plastic. O, di ho ba, mga kababayan? Oh. Ngayon, sabi ng palasyo, invite international expert. Para ho sa akin, dyan pa lang po sa titulo, hindi mo alam ang iyong ginagawa. No? Hindi mo alam yung mga nangyayari at hindi mo alam kung bakit, ano ang dahilan kung bakit nadala ang dating Pangulong Duterte doon. Sabi ni Zoraida Legaspi, tama ka dyan, Mark, parang kumbaga naglulupasay si Senator Amy Marcos para makuha ang side ng mga DDS. Alam nyo ho, mga kababayan, mabilis ang pag-a-analyze doon sa sitwasyon ni Manang Amy. Nung hindi ho ito nagpapahiring, itinaas ng kamay ni Pangulong Bongbong Marcos nung kapatid niya, yung kamay niya. Nasa pa to pumapasok pa to sa pang-7, pang-8. Pero pagkatapos ho nung hearing, mga kababayan, ultimo ho yung mga 12-0 ang sinasabi nila 12-0 ang iboboto namin sa kampo ng administrasyon. Nawala. Sabi nung iba, 11-1 na lang kami. 11 para sa administrasyon at 1 tanggal si Amy. Ang kapalit si Heidi Mendoza. Yung iba naman, Mark, 10-0, 10-2 kami. Si 10 sa administrasyon, tapos pamalit si Gamboa at si Heidi Mendoza. Yung iba naman sinasabi, Mark, 8-4 kami. Bakit daw? 8 na lang kasi nararamdaman nila si Tolentino, si Villar, si Amy, at kung sino pa doon, ayaw nila iboto. Tapos yung 4, sabi nila, kahit na si Bam Aquino kakamping, iboboto ko. Susubok ulit ako. Kahit na si Kiko Pangilinan kakamping, iboboto ko. Susubok ulit ako. Kahit na si Heidi Mendoza, wala sa administrasyon, susubukan ko. At si Mark Gamboa. Ganun na ho ngayon. Pero yung sinasabing 12-0, mga kababayan, allows na. No? Dahil po doon sa ginagawang hindi maintindihan. Kasi si Manang Amy, miski mo, makita mo siya doon sa pangunguna, doon sa Senado, hindi niya din maintindihan Di ba? Hindi din niya humaintindihan. Sabi ni BPC Global, Sir Mark, pwede mo bang itapik yung plataforma ni Heidi Mendoza? Eto, ex-COA, Commission on Audit. Ang unang-unang tututukan yung mga magnanakaw po sa gobyerno. Yung mga hinihingi nilang
budget, pondo, etc. Matututukan yan at i-analyze lahat yan. Malalaman paano mo ginastos, saan mo ginastos, saan mo nilagay yung perang hiningi mo sa gobyerno. Yan po. At isa po, mga kababayan, sa nagbuo nung pamantayan, no? Kung paano i-audit yung confidential at intelligence funds, ayan po si Heidi Mendoza, mga boss. Isa po sa problema ng bayang ito, mga kababayan, maraming magnanakaw sa gobyerno. Imbis na po yung pera na pondo na hinihingi nila, ano po, mapunta, madagdag sa pag-aayos ng Pilipinas, sa pag-unlad ng Pilipinas. Naku, sa bulsa po nila napupunta. At tiyak po ako, yaan ang lahat ng i-audit ni Heidi Mendoza, mga kababayan. At si naman, kay Kiko Pangilinan naman, ang isa sa nakikita ko, nagustuhan ko, mga bossing, yung almusal para sa mga kabataan. Kasi nung nag-aaral ako, mga boss, nung panahon na yun, may mga kaklase ako, walang baon. Ako may 5 piso. Pero sila talagang walang baon. Literal na walang baon. So napakahalaga po nun sa mga estudyante. Mga kababayan. Tayo pa naman kapag walang laman ang ating sikmura, mahirap gumana ang utak. So paano yun? Diba? Kapag ikaw ay nasa harap ng iyong guro, hindi gumagana ang iyong utak, naku po, kawawa, mga kababayan. So kung merong paalmusal sa mga estudyante mga bossing, madaming magulang ang kumbaga mabubunutan ng tinik kahit papaano. Nako, hindi ko kailangan intindihin yung aking anak kahit wala man kaming pambili ng pagkain niya sa eskwelahan dahil may paalmusal naman dun. Isa po yun. At tututukan din mga kababayan, yung agrikultura. Kay Bam, ang nakita ko pa lang dyan pinopokusan niya yung libreng kolehiyo. Ako mga bossing, sisiguraduhin ko lang hindi ako boboto sa PDP. Ano po? Sisiguraduhin ko na hindi ako boboto under ng PDP, mga kababayan. Yun lang yun. Balik tayo kay Manang Aimee. Wala bukayo no? Biruin mo, nagkaroon sila ng first hearing. No? Nagkaroon sila ng first hearing, mga kababayan. Nasagot na lahat dun. Lila General Torre. Nasagot na dun, mga kababayan, yung mga katanungan sa kanila. Nagkaroon ng pangalawang hearing. Same. Pare-parehas lang din po ang tanong, mga bossing. So kayo sa tingin nyo, kailangan pa umabot pa sa pangatlong hearing? Tapos nongga-nongga lang din po, mga kababayan? Ganon-ganon lang din Hindi na. Kasi sayang lang din po ang pondo ng bayan. Diyan sa hearing na yan, wala pong mangyayari. Si Duterte mananatili pa din po doon sa International Criminal Court hanggang matapos po yung investigasyon at paglilitis sa kanya. At ang sinasabi nga mga boss, aabot ng 8 taon ang paglilitis kay dating Pangulong Duterte. Iyon mga kababayan. Kaya, wala sabi ng mga DDS, wala na, late na yan, Aimee. Halata na lang na binobola mo kami. Halata na lang na gusto mo lang makuha yung aming mga boto. Kaya po, simula po nung pag-hearing ni Senadora Aimee Marcos, mga kababayan, wala na. Wala nang 12-0 at pati yung kanyang pangalan na dati nandoon sa pang-7 o pang-8, hindi ko na nakikita Tingin ko pang 15 na yata basta nawala na po sa top 12, mga bossing.